Ayan, hello po. Good good morning. Good morning. Kamusta po kayo? Pati parang isa lang yung sumasagot. Ayan, sige po, bago po tayo magsimula, pangalawa na to, pero hindi ko pa rin po alam yung sasabihin ko. Ayan, sige po. Gusto ko lang pong i-share yung shinare ko kanina na hindi na po mahaba. Na lahat po tayo dito ay pumunta ng merong mga sarili nilang dinadala, mga iniisip, no, kahit mga bata po tayo. Pero ngayon po, ang gagawin po natin ay magpupuri sa ating Panginoon. Amen po ba? Pumunta po ba kayo dito na ang isip nyo ay magpupuri kayo sa Panginoon? Amen. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Gawin po natin yung nakalimutan. Ayan. Tayo po ay magkaroon ng sandaling prayer para sa ating gagawing pagpupuri. Let's pray. Father God, we thank you sa pagdala niyo po sa bawat isa. We thank you na despite of any situation, Panginoon, may mga malamang, maraming humadlang, maraming naiisip na nakakahadlang, Panginoon. Pero, Panginoon, yung kabutihan mo po, yung mercy mo, at yung grace na ibinigay niyo at free para sa bawat isa ay nariyan, Panginoon. At dinala mo ang bawat isa dito for your glory, Lord. Father God, we acknowledge, Panginoon, na lahat po ng nangyayari sa buhay namin, Panginoon, and lahat po ng meron kami, yung this exact life, Panginoon, is all because of you, Lord. That's why, kahit ano po yung naiisip namin, Panginoon, nawa po, Panginoon, kayo yung mag-change ng aming mind at mag-fill ng aming hearts, Panginoon, with your love, with your beauty, Lord. Dahil ikaw yung dakilang Diyos, dahil ikaw yung Diyos na mabuti, na lahat ng anak mo, Panginoon, makakaasa sa iyong kabutihan. And that's why, Lord, na dito po kami, Panginoon, gusto namin, Panginoon, ay umawit, Panginoon, magpuri. Gusto namin pong marinig, Panginoon, ang iyong mga salita. Maraming salamat, Panginoon. Tunay nga po na walang saysay ang buhay namin, Panginoon. Kundi ikaw ay mapurihan, mapasalamatan, yung mag-dwell kami sa iyong presence, Father God. We want to give you all the glory. We want to praise you, Lord. We want to give you all of the thanks and all of the praises, Father God. Maraming salamat po sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.
praises so well. It's more than sound. Our praises the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I'm gonna praise the Lord, oh my soul. Praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I'll praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. 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 I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I'm gonna praise the Lord, oh my soul. Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you gave me from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you gave me from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again.
Father's only Son. You live, Jesus. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. You lived, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, hallelujah, Jesus, for all you've done. You lived, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, for all you've done. Sige po, patuloy nating papurihan ang ating Panginoong Jesus. The name Jesus is powerful. I want you to think about one thing in this place right now. Jesus. Just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Just wanna speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like fire. I just wanna speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul captive by depression, I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus.
oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you. Find rest, my soul, in Christ alone. Oh, His power in quietness. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. You are king over the flood. I will be still, know you are Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. Let's sing this out. When the oceans rise and thunders. Sige po, awitin po natin to. Let this be a song from our heart. Sing this to Jesus. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Yes, Lord. Yes, Lord Jesus. Yes, oh God, we know that you are God and you are with us. Thank you because we are never alone. You are always with us. Thank you for the life. Thank you for the love that you've given us, Lord. Thank you so much, Lord. We give you all of the glory and all of the praise in Jesus' name. We pray. Amen. Bigyan po natin ng malakas na papuri, pagsasalamat, palakpak ang ating Panginoon Jesus.
Good morning. Ayan, so sige. Doon sa mga nasa likod, we still have vacant seat here in front. Anyway, nagpapasalamat tayo sa Diyos na ngayon po ay magpapatuloy tayo sa ating pag-aaral. Sa patuloy na pagsamba natin sa Panginoon. Mga anak, mga kapatid, we have to remind ourselves that worship is not just singing. Worship is everything that we do. Worship is everything that we offer to the Lord. Kaya ngayong bahaging ito ng ating pagsamba ay mag-aaral tayo ng salita ng Diyos. At sa ating pag-aaral, ipagpapatuloy natin yung ating aralin o ang lesson natin na mga nagdaang mga araw na. Ang pag-aaral natin sa sulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos. Ang kabuuang paksa na tinatalakay ng Pilipos ay kagalakan kay Kristo. So, ang kagalakan kay Kristo na bahagi ng ating pag-aaral ay nakatukoy, hindi sa sirkumstansya ng buhay, hindi sa karanasan. Pareho. Actually, ako personally, hindi ko to na-share kanginang umaga sa first service, pero nga, talo ang gilas, 2 puntos lang. So, medyo pero at least, 2 overtime. Pero maganda, kagabi naman, nanalo si Alex Ayala. So, grabe, ganda ng laban, nakaka-tense yung laban. Pero ang totoo, sa buhay pananampalataya, hindi yung mga sirkumstansya sa paligid ang magdidikta ng kagalakan natin, kundi si Lord. Mahalaga ito, paksang ating tinatalakay na ito, sapagkat mamaya makikita natin at ipapakita sa atin ano ang kabuluhan at ano ang kahulugan nito. Anyway, sa pag-aaral natin ng kabuuang paksa na The Joy in Christ, ating tinitingnan sa kabuuan nito ang katotohanan na nagsasabi, Jesus Christ is the key in all of life from beginning to the end. Ibig sabihin, bago pa tayo isilang at hanggang sa tayo ay bawiin ng kamatayan at hanggang sa pangwalang hanggan, ang susi ng buhay si Kristo. So, yung unang kapitulo, the first chapter that we discussed previously, o nung mga nakaraan, tinalakay natin yung aklat ng Pilipos, o yung sulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos, na nagsasabing, ang binigyang diin ni Pablo doon ay Ebanghelyo, o the good news. At pagkatapos, nung linggo, inumpisahan natin yung chapter 2, na may paksang centrality o ang pagiging sentro ni Kristo. Ang tanong, si Kristo ba talaga ang sentro ng buhay mo? So magandang bagay na ang salita ng Diyos ay hindi lamang natin naiintindihan, kundi nakikita natin ang ating sarili. At ito pang isa sa magandang benepisyo ng life group. Kasi during our life group, Tuesday and Friday, meron akong life group. And as we discuss, mas lalo naming naintindihan mas lalong naging malinaw, mas lalo na dagdagan, mas lalo naming malayang natalakay yung pinag-usapan natin nung nakaraang linggo. Sa paksa nga, na sabi natin, the centrality of Christ. Na una, sabi ni Pablo sa mga taga-Pilipos, kung si Kristo talaga ang sentro ng buhay mo, dapat nakaugnay ka, nakakabit ka kay Kristo. Si Kristo talaga ang iyong Panginoon. Si Kristo talaga ang, sabi nga namin, ang may authority, may control, at may access. Tingnan nyo, sabi, pagka si Kristo, nakaugnay ka kay Kristo, dapat hindi na ang sarili ang nasusunod. Hindi na ang mundo ang nakaka-impluwensya sa iyo. Hindi na si Satanas ang nakikialam sa buhay mo. Si Kristo na talaga. At dahil doon, nagkakaroon ng kasiyahan sa buhay, hindi sa mga material na bagay na meron ka, o kaya sa mga material na bagay na wala ka.
So kasi pagka yung meron ka, masaya ka, yung wala ka naman, malungkot ka. So hindi na siya, si Kristo na dapat. Pangalawa, sabi natin, ay kung talagang si Kristo ang sentro, dapat ang sinusundan natin yung halimbawa na ginawa ni Kristo. Ano yun? Yung pagpapakumbaba at saka yung pagsunod. Pinag-aralan namin yung pagpapakumbaba, mas lalo naming nilaliman ang katotohanang nakapaloob dito. Madalas, ang sabi natin, pagka nagpapakumbaba ka, yung binubuli ka na, hindi ka pa kumikibo. Hindi yun yung pagpapakumbaba. Ang totoong pagpapakumbaba, mga anak, ay yung tinatawag na total submission. Total surrender sa Diyos. Bigyan ko kayo halimbawa. Ibig sabihin ng total submission, ibig sabihin ng total surrender ay yung siya lang talaga ang nasusunod, siya talaga ang nakapangyayari sa buhay mo. Ano ang isa sa ebidensya? Devotion. Bakit importante na ikaw ay nagdi-devotion? Kasi tingnan mo, kung talagang si Kristo ang sentro ng buhay mo, at kung talagang nakaugnay ka kay Kristo, yung ginawa ni Kristo, dapat tinutularan mo. At ang isa sa ginawa ni Kristo, yung pagpapakumbaba. At ang kahulugan ng pagpapakumbaba ay yung pagpapasakop. Paano mo masasabi na nagpapasakop ka sa Diyos kung hindi ka nagpe-pray? Paano mo masasabi na si Kristo ang nagkokontrol sa buhay mo kung hindi ka nagpe-pray? Ibig sabihin, ganito mga anak, pag hindi ka nagpe-pray, sino naghahari sa buhay mo? Sarili mo. Therefore, hindi ka nakasubmit sa Panginoon. Pangalawa, pag hindi ka nagbabasa ng Bible, ibig sabihin, walang basihan ang mga desisyon mo sa buhay. Kang inuuli at sinuuli ang nasusunod? Sarili. So, yun ang kagandahan pagka nasa life group tayo. Mas lalo natin itong naiintindihan, mas lalo nakakatulong ito sa atin. Kaya I would suggest, yung mga wala pang life group, join na kayo. At doon naman sa mga life group member, huwag niyong taguan yung mga leader niyo. Ha? So, sa pagpapatuloy natin, huwag nating kakalimutan na sa pag-aaral natin ng sulat ng Epeso ay meron siyang isang senaryo na hindi natin dapat kalimutan, na isinulat ni Pablo ang mga taga-Pilipo samantalang siya ay nasa kulungan. At kaya siya nasa kulungan kasi pinaratangan siya at sa kanyang pagkakaparatang sa kanya kasi siya ay naglilingkod sa Panginoon. At habang siya ay nasa ganong sirkumstansya o sitwasyon o panahon ng buhay, sinulatan naman niya ang mga mananampalataya sa Pilipos. Ang mga taga-Pilipos naman, nung panahong yon, nakakaranas ng matinding persecutions, nakakaranas ng matinding suffering, inaatake ng maraming mga false teachers and false teachings. And yet, Paul encouraged, gayon pa man, si Pablo ay patuloy na ipinapaalala, anuman ang sirkumstansya, gawin niyong si Kristo ang maging sentro. At ang susi, ang dahilan o ang paraan o ang component para masabi nating si Kristo ang sentro ng buhay, tiyakin mo na ikaw nakaugnay kay Kristo. Ibig sabihin, si Kristo na ba talaga ang may control sa buhay mo? Pangalawa, tinutularan mo ba yung halimbawa na ginawa ni Kristo sa pagpapasakop sa Diyos at sa kanyang pagsunod? Ang sabi po, kapag sunod, hanggang sa kamatayan, at hindi basta kamatayan, kundi kamatayan sa krus. Ngayong umaga, ito lahat ng pinag-aralan natin, ng sinabi natin na yan. Ano? So, ito yung sinabi natin nung nakaraang Sunday. Ano? So, pangalawa, ito yung sabi natin, following Christ's example. Ngayong umaga, pag-aaralan natin yung two remainings. Ano pa yung dalawa na sangkap para masabi natin, yamang sinasabi natin na si Kristo ang sentro ng buhay natin. So, saglit tayong tumayo
At babasahin natin yung verse na key verse na ating pinagbabasihan. Bagamat ang tinatalakay natin the whole chapter 2 ng Philippians. Pakibasa nyo nga at the count of 3 mula verse 9. Ready? 1, 2, 3. Okay, pinagpala tayo ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Pwede na kayo maupo. Ngayong umaga, titingnan natin yung dalawa pang component upang matiyak natin, upang masalamin natin, upang masuri natin si Kristo ba talaga ang sentro ng buhay mo. Pangatlo, gusto nating makita ngayong umaga, mula verse 12 hanggang verse 30 ay ang pagpapatuloy sa paglilingkod. Ibig sabihin, kung ang buhay mo ay nakaugnay kay Kristo, kung ang sinusunod mo ay ang halimbawa ni Kristo, dapat hindi ka lang taga-upo dyan. Dapat meron tayong part, meron tayong role na ginagampanan. Ibig sabihin, nagpapatuloy tayo sa paglilingkod. Same sa anumang sirkumstansya, sa anumang panahon. Bakit importante ang paglilingkod? Kasi matutulungan tayo nito, no, na lalo pang linangin, lalo pang pagyamanin, lalo pang palaguin ang ating kaligtasan. Ang magandang halimbawa na ipinakita rito ng Bible ay ang isang sanggol. Ano ang mangyayari kapag ang isang sanggol ay ipinanganak siya pero pinabayaan na? Di ba? Walang mangyayari dun sa sanggol hanggang sa maging malnourished lang siya, magkasakit siya, and eventually mamatay. Tingnan mo nga yung katabi mo. Hindi kaya malnourished na yan? Bakit? Kasi may tinanggap kang kaligtasan pero hindi mo naman wina-workout. At ang isa sa paraan ng pag-workout ng kaligtasan ay ang paglilingkod. O ang tanong, ano na ang paglilingkod na ginagawa mo ngayon? And don't get me wrong, ang paglilingkod, mga anak, mga kapatid, hindi lang dito sa loob ng simbahan. Ang paglilingkod, kahit sa loob ng bahay. And ako nga, lagi ko itong ipinapaalala kasi pinakamarami naman sa inyo, mga kabataan. Kung ako tatanungin, ang paglilingkod at ang dapat pagmamalasakit, nag-uumpisa dapat sa loob ng bahay. With all due respect, without any parang condemnations o judgment, masipag ka nga magsasayaw, mahusay ka nga tumugtog, di ka naman mautusan sa loob ng bahay. Sabi mo sa katabi mo, wag ganon. Di ba? Ang paglilingkod na binabanggit natin ay sa kapakanan ng kaligtasan na meron tayo. Tingnan nyo para din yang, ano ine-expect mo, lalo na pagka nagtanim ka ng isang puno. Hello, ano ine-expect mo? Magkaroon nyo ng bunga. Bakit gusto mo magkaroon ng bunga? Kasi gusto mong magkaroon ng pakinabang. So samantalang tayo ay naglilingkod, magdadala sa atin yon ng ating pamumunga. And tandaan natin, ito ang lagi kong sinasabi, walang pakinabang ang Diyos kahit nalubusan tayong maglingkod. Ang totoo, tayo ang nangangailangan nito. At ito malungkot na karanasan at katotohanan, hindi lang sa IRM Ministries F1. Marami ang hindi naglilingkod kasi ang sabi nila, hindi ko naman kaya. Ayaw mo namang umattend ng training. Ano pa mga excuses mo? Ang dami mo namang alibis. At ito ang katotohanan, sana magising tayo.
Tingnan nyo, anong sabi ng verse. Pakibasa nyo. Ready, go. Di ba? Sa Tagalog yan, ang sabi sa Tagalog yan, sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa iyo ng pagnanasa at kakayahang gawin ang gawin ang kanyang kalooban. So, hindi pala basta umattend ka lang ng training, okay na. Sa huli, kahit na gaano karaming training ang attenan mo, basta't hindi ka sinangkapan ng kakayahan ng Diyos, baliwala rin yun. Pero ang maganda, sabi ni Pablo, as we go along, as we work out our salvations through service, through ministry, siya yung magbibigay sa atin ng pagnanasa at ng kakayahang gawin ang kanyang kalooban. Tingnan natin, ibig sabihin pala, pagka nakaugnay tayo kay Kristo at si Kristo na ang ating Panginoon, hindi na sarili natin, hindi na yung daigdig, hindi na si Satanas ang pinaglilingkuran natin. Sino na? Hello, sino na? Si Lord na. Therefore, nasa loob ka man ng bahay, nasa eskwelahan ka man, nasa opisina ka man, nasa loob ka man ng simbahan, ang ginagawa natin para kanino dapat? Para kay Kristo. Uulitin natin ngayon tuloy yung tanong. Talaga bang si Kristo ang Panginoon ng buhay mo? Dahil kung si Kristo talaga ang sentro ng buhay mo, dapat naglilingkod ka. Uulitin naman natin uli yung tanong. Ano na ministry mo ngayon? At ipapaalala uli natin, ang ministry, pinalad tayo sa biyaya ng Diyos na magkaroon tayo ng tinatawag na mga extension classes. Ibig sabihin, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na makapunta sa iba't ibang mga purok, sa iba't ibang mga lugar. At ang pinaka-latest, pinaka-bago na extension natin ay nabuksan sa Area B. Sa Area B. Tingnan mo, nakakatuwa yung mag-asawa na yon na may-ari nung pinagdarausan sa Area B. Pinaayos nila talaga yung bakuran nila para pagdausan. At sila ang bumili ng upuan, sila ang mga gamit na kakailanganin doon. Hindi yung nandito lang sila sa loob ng simbahan. Ibig sabihin, may mga paglilingkod na po pwedeng gawin na hindi taga-sayaw lang, taga-kanta, hindi natin nilalang, taga-sayaw, iba-iba talaga. At ang pinakamagandang ang pinakamagandang larawan na ipinakita ni Apostol Pablo diyan ay yung katawan. Di ba? Magkapareho ba ng gamit ang baga at ang puso? Di ba? So, huwag nating ihalin tulad ang ating sarili sa iba. Ang mahalaga, meron kang bahagi sa katawan ni Kristo. Kung totoong si Kristo talaga ang sentro ng buhay mo. Pangalawa, sa larangan naman ng paglilingkod, etong sabi ni Pablo, huwag reklamador. Di ba? Total, naglilingkod na rin lang tayo, gawin na natin ito ng masaya. Kaya nga si Pablo, actually pagka pinag-aralan nyo yung circumstansya niya, si Pablo may karapatang magreklamo. Bakit? Tingnan mo bakit siya nakulong? Kasi sinunod niya si Kristo. Ito malungkot. Nakakulong na siya, pero hindi pa to yung dungeon Ito pa yung house arrest. Naka-house arrest siya, pero siya pa rin ang nagbabayad ng renta ng bahay na yon na kanyang inuupahan. Pero tanong, nagrereklamo ba si Pablo? Tayo, umabot lang minsan ng 2 oras ang service, nagrereklamo ka na.
Nagrereklamo ka, madalas nga, ikaw pa ang late. Nagpipreach na si pastor, tsaka ka palang pupunta. Sabi mo ulit sa katabi mo, wag ganon. Di ba? So sabi ni Paul, pakibasa niyo, ready, go. Di ba? Ito maganda niyan. Sabi niya mas maganda, basahin rin natin to sa Tagalog para makita natin, Sabi niya, Philippians chapter 2 verse 14, gawin ninyo ang lahat ng bagay nang walang reklamo at pagtatalo. Di ba? Kaya hindi talaga mabuti ang pagtatalo Word pa lang, talo ka na Pagka sinabing pagtatalo, may panalo ba? Di ba? So sabi sa atin ni Paul, sabi ni Paul sa mga taga-Pilipos, total naglilingkod ka na rin lang naman. Huwag ka nang magreklamo. Pangatlo, sabi ni Paul, kailan? Hindi yung kung kailan mo lang magustuhan mo di ba? Hindi yung kung kailan ka lang nakaschedule. Dapat ang paglilingkod natin consistent and continuous. Sabihin nyo nga, consistent. Ibig sabihin, hindi kapag ka feel mo lang. Hindi kapag ka free ka lang. Di ba? Hindi kapag ka inaya ka lang. Irrespectable of circumstances, nagpapatuloy. Consistent, continuous. Bakit? Anong ibig sabihin pag sinabing until the day of Christ? Hanggang sa tayo ay malagutan ng hininga. So, consistent ang paglilingkod. So, uulitin natin yung tanong, si Kristo ba ang sentro ng buhay natin? Bakit? Kung si Kristo talaga ang sentro ng buhay natin, naglilingkod tayo. Sapagkat yung kaligtasan na tinanggap natin, gusto nating lalo pang lumago at magbunga. Naglilingkod tayo nang hindi natin ikunukumpara. Yan naman ang laging paborito ni pastor Yan naman ang paborito ni Jack Naghahanap pa tayo ng maipipintas. At ito masakit. Yung iba, hindi na nga naglilingkod. Di ba? Namimintas pa. So, uulitin natin yung tanong, si Kristo ba talaga ang sentro ng buhay? Pang-apat at panghuli, dun sa paano natin malalaman na si Kristo talaga ang sentro is if we acknowledge the servants of Christ. Ano ibig sabihin? Hindi naman talaga si Kristo ang bumaba dito para turuan tayo, kundi may mga talagang isinusugo, may pinapadala, may mga manggagawa talaga ng Panginoon na kanyang pinapadala sa buhay natin. And dalawa sa binanggit dito ni Apostol Pablo, ay ating pag-uusapan. Una, si Timothy. Sino ba si Timothy? Of course, si Timothy ay na-disciple ni Paul, mula pa sa pagkabata. Bunga sa pananampalataya ni Paul at na-disciple ni Paul. Pero at the end, gusto nating i-preserve yung ibang mga details patungkol kay Timothy kasi along the way, pag-aaralan natin yung dalawang sulat ni Pablo kay Timothy. Doon natin siya mas kikilalanin, the 1st and 2nd Timothy. But for the time being, tingnan nyo kung paano inintroduce ni Paul si Timothy sa mga taga-Pilipos to encourage them na i-acknowledge nyo si Timothy bilang manggagawa. Ano ba ang katangian na meron si Timothy kung bakit ini-endorse siya ni Pablo sa mga taga-Pilipos na kilalanin nyo? So, pakibasa nyo. Ready, go. Di ba?
Sabi ni Pablo, "For I have no one like him who will be" what? May malasakit sa inyo. Si Timothy pala is the servants of God, worthy of acknowledgement because he have a genuine concern. And tandaan natin, mga anak, ganito para lang yung mga magulang natin. Ayaw natin na pinapagalitan tayo. Pero ang totoo, kaya tayo pinapagalitan, gusto tayong ituwid, gusto tayong mapabuti. Mas nakakatakot nga pag hindi na tayo pinapagalitan. Ibig sabihin, wala na siyang pakialam sa atin. Kahit ang Diyos ang Bible sinasabi, di ba? Dinidisiplina ng Diyos, sino? Ang itinuturing niyang kanyang mga anak. Si Timothy, ganun din. Sabi ni Paul, acknowledge the servants of Christ. Like Timothy. And who is Timothy? Timothy is a genuinely concerned for what? For your welfare. And hindi lang naman mga pastor yan, hindi lang naman mga diakonisa yan. Kabahagi niyan, yung mga life group leader nyo din. Mga lingkod din ng Lord yan na ginagamit ng Panginoon para pag malasakitan kayo. Ayaw mong tatanungin ka, ba't wala ka nung linggo? O ba't wala ka nung life group nyo? Mga tanong yon ng pagmamalasakit. Diba? Inaalam ang iyong kalagayan. Katulad ni Timothy. Sabi niya, and those workers are worthy of acknowledgement. Pangalawa, hindi lamang si Timothy is concerned, genuinely concerned. No? Pangalawa, he is proven worth. Ano ibig sabihin? Pakibasa nyo nga. Ready, go. Di ba? He has proven work as he served with me in the gospel. Ibig sabihin, ipinapakilala ni Pablo si Timothy, kasi isesend ni Pablo si Timothy sa kanila para palakasin pa rin ang loob. Di ba? So another one, hindi lamang si Timothy, kundi si Epaphroditus. Actually, may nabanggit ko last week na si Epaphras at si Epaphroditus ay iisa. Pero meron ding mga nagsasabi magkaiba sila. Nga lang marami ring mga hint na parang bakit pagka binanggit na si Epaphras hindi na babanggitin si Epaphroditus? At walang account na magkasama silang binanggit. Wala kayong makikitang account na ganon. Pero, pinakamarami talaga nagsasuggest na si Epaphras, kasi naman yung origin ni Epaphras ay sa Colossae o sa Colosas. Pero si Epaphroditus, hindi naman na-mention kung saan ang origin. Kaya medyo may mga... Pero hindi naman yun yung concern natin. Ang concern natin, sino ba si Epaphroditus worthy of acknowledgement being the servants of Christ? Si Epaphroditus, siya yung messenger and courier ng tulong na ipinadala ng mga taga-Pilipos kay Pablo. Bakit? Kasi nga sariling gastos ni Pablo yung nirerentahan niyang bahay samantalang siya ay naka-house arrest. So, ang mga taga-Pilipos nagkaroon ng malasakit at pagmamahal kay Pablo. Dahilan doon, nagpadala sila ng tulong. At sino nagdala ng tulong? Si Epaphroditus. Pakibasa nyo. Ready? Go! Diba? Sabi niya, and your messenger and minister to my need. Ibig sabihin, yung tulong na pinadala ng mga taga-Pilipos para kay Pablo
Ang nagdala, sino? Si Epaphroditus. So, ito yung sabi niya, to send to you Epaphroditus. Pero si Epaphroditus, hindi lamang siya messenger and courier, kundi ang sabi ni Paul, he is also faithful even in sickness. Tingnan niyo halimbawa na ipinakita ni Epaphroditus. Samantalang dala-dala niya yung tulong papunta kay Pablo galing sa mga taga-Pilipos, nagkasakit si Epaphroditus. At hindi basta sakit ang sabi, halos ikamatay. Tingnan niyo ang sabi ni Paul sa mga taga-Pilipos, buti na lang nahabag sa akin ang Diyos. Bakit? Nakakulong na nga ako, sariling gastos ko na ito, aabutan pa ng kamatayan sa akin si Epaphroditus. Masyado namang sakit ng kalooban yon. Buti na lang, sabi niya, sagana ang habag ng Diyos sa akin. At siya ay nakarecover. And pagkatapos niyang makarecover, nagpatuloy pa rin siyang naglilingkod sa Panginoon. Kaya sabi ni Paul, worthy of acknowledgement si Epaphroditus. Ang tanong, how we should acknowledge the servants of Christ? Ito yung sabi ni Paul. Di ba? So, paano pa natin dapat pahalagahan ang mga lingkod ng Diyos? Paano natin sila dapat pagmalasakitan? Paano natin sila dapat kilalanin? Sinabi rin ni Paul sa mga taga-Pilipos. Sabi niya, pakibasa niyo, ready, go. Di ba? Both, sabi, si Epaphroditus and si Timothy, sabi, so receive him in the Lord with all the joy. And pagdating dito, and honor, sino? Such men. So, ibig sabihin dito, di ba? Ano lang ang gamit? Hello? Ano lang ang gamit? Him. Pero pag dito, ano na gamit? Ibig sabihin, hindi na siya nag-iisa. Binabanggit na rin niya rito, indirectly ang kanyang sarili, pero directly, ang nire-refer niya dito, si Timothy. Bakit? Tingnan nyo kasi ganito, ang kagandahan, makikita pa rin natin sa buhay ni Pablo, nung maengkwentro niya ang Panginoon, tingnan nyo nakakita siya ng nakasisilaw na liwanag, dahilan doon nabulag ang kanyang mata. At narinig niya ang isang tinig, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Tingnan nyo sino ba inuusig ni Pablo? O ni Saulo nung time na yon? Sino inuusig niya? Mga mananampalataya. Pero anong sabi ni Lord kay Saulo? Which is Pablo rin naman. Anong sabi niya? Bakit mo ako pinag-uusig? Ano ang point? Anything pala na gagawin natin para sa mga lingkod ng Diyos, kanino rin natin indirectly ginagawa? Hello, kanino rin natin ginagawa? Sa Lord din. Therefore, sabi ng ating pag-aaral, kung si Kristo talaga ang sentro ng buhay mo, mamahalin mo ang mga manggagawa ni Kristo. Ibig sabihin, kahit sino ang madistino sa Area F1, mamahalin nyo. Pagmamalasakitan nyo, kikilalanin nyo. Sa huli, sa ating pagtatapos ng ating pag-aaral, sabi, si Kristo ba talaga ang sentro ng buhay mo? Bakit? Kung si Kristo ang sentro ng buhay mo, dapat tiyakin mo, nakaugnay ka kay Kristo. Hindi po pwedeng si Kristo ang sentro ng buhay mo nang hindi siya ang naghahari sa buhay mo. Pangalawa, dapat sumusunod ka sa halimbawa na ipinakita ni Kristo sa magitan ng kanyang pagpapakumbaba, lubusang pagpapasakop, at pagsunod. Hindi lamang basta pagsunod, kundi pagsunod hanggang kamatayan. Pangatlo, ipinaglilingkod mo ang buhay mo, hindi lang sa 4 na sulok ng simbahan, kundi baka ka nga
pinayagan ng Diyos na makapag-aral. Kasi gusto ng Diyos, ikaw ang gamitin niya para sa, lalo ngayon sa mga eskwelahan na mga anak, napakalaki ng hamon. At the same time, opportunity na mag-serve tayo mag-serve kayo sa mga school na kinalalagyan nyo. Both, yung mga teachers dito, at the same time, kayo na mga estudyante para maging kinatawan ni Kristo sa inyong mga paaralan or sa inyong mga komunidad or marahil sa mga nagtatrabaho sa inyong mga opisina o kumpanya. Panghuli, pinagmamalasakitan ang mga manggagawa ni Kristo. Si Kristo ba talaga ang sentro ng buhay mo? Wag nating kakalimutan na sa buong panahon ng pag-aaral natin ng aklat ng Pilipos, tingnan niyo ay meron tayong dalawang senaryo sa iisang bagay. Si Pablo, samantalang siya ay nakakulong, nag-iintay ng pagpapasya kung ano ang mangyayari. Si Pablo na siya ay nagbabayad ng sarili niyang tirahan. No? Ay sinusulatan ang mga kapatiran sa Pilipos. Gawin ninyong si Kristo ang maging sentro ng buhay niyo. Samantalang ang mga taga-Pilipos naman ay nakakaranas ng matinding suffering. Nakakaranas ng matinding persecutions. Inaatake ng mga maling aral at katuruan. Lalo na sa inyong mga kabataan, ang isa sa maling aral na natatanim sa inyo. Deserve mo yan, be. Yung tinatawag na entitlement. Deserve mo yan, be. Lalo na pagka may mga award. Deserve mo yan, be. Halimbawa, nasa bakasyon, deserve mo yan. Di ba? Nagkaroon ng bagong, deserve mo yan. Wala tayong deserve. Lahat yun, biyaya ng Diyos. Kasi pagka sinabi mong deserve mo yan, ikaw ang may gawa niyan. Pero pag nakita natin lahat, biyaya ng Diyos. So, ang mga taga-Pilipos nasa ganong sirkumstansya. Pero, tingnan niyo, anong sabi ni Pablo sa mga taga-Pilipos? Rejoice in the Lord. And again, I say it, rejoice. Therefore, ang kagalakan natin hindi nakadepende sa kung ano yung meron at wala tayo, kundi ang kagalakan natin na kay Kristo. At kung si Kristo talaga ang sentro ng buhay natin, we are united with Him. We are following His example. No? We keep on serving Him hanggang sa bawian tayo ng buhay. At sabi nga natin, we acknowledge Christ's servants. Tanong, si Kristo ba talaga ang sentro ng buhay mo? Bakit importante ito? Kasi sa huli, mga anak, mga kapatid, dapat nating maintindihan. Tingnan mo Christ becomes central in the lives of believers by connecting or united to Him, by following His example, by keep on serving Him, by acknowledging His servants, no matter what the season or circumstances. Everything and every circumstances must be revolved and around in Christ and Christ alone. Di ba? Sabi rito, no matter what the season or circumstances are, everything and every circumstances must revolve around Christ and Christ alone. Why? Bakit importante ito? Because at the end of the day, mga anak, mga kapatid, sabi natin, it's because at the end, di ba? It is Jesus Christ that will rule and reign. And what? Every knee shall bow, every tongue confess that He is the Lord. Ano ibig sabihin? Sa bandang huli, kaya pala importante na ngayon pa lamang gawin nating si Kristo ang maging sentro ng buhay natin kasi sa bandang huli, sa Kanya rin susuko ang lahat. Basahin natin. Pakibasa nyo ha. Ready, go.
di ba? Ganon din naman pala sa bandang huli. Every knee shall bow and every tongue confess that Jesus is Lord, for the glory of God. So, tatanungin natin uli ang ating sarili sa huling pagkakataon. Si Jesus ba ang Panginoon ng buhay mo? Bigyan ko kayo ng konting o dagdag na pagpapaunawa sa salitang Jesus is Lord. Minsan, pagka narinig natin yan ngayon, common na lang. Naintindihan natin na, Jesus is Lord. Di ba? Hindi. Mga anak, ang Jesus is Lord na binanggit sa Bible ay mas may malalim na katotohanang nakapaloob dito. Bakit? Kasi nung time na isinulat ni Pablo ito at kung bakit nakakulong si Pablo, it's because nung time na to, nagkaroon ng malaking sunog sa Roma na nagdulot talaga ng napakalaking pinsala. Nasa history yan. Ang malungkot, ang sinisisi ng mga tao, si Nero. Yung emperor nung time na yon, si Nero. Kaya lang, si Nero nakaisip ng paraan na ibaling niya yung sisi sa mga Kristiyano. Oo, sa mga mananampalataya. Therefore, ang pinipersecute nung panahong yon, mga Kristiyano. Dahilan si Nero, naka-recover naman at na-establish niya ang kanyang sarili, he declared himself Lord. Therefore, during this time, na isinusulat yung lahat, hindi lang naman sa Pilipos, Galacia, Efeso, Corinto, nung isinusulat yung bagay na yon at nabanggit yung salitang Jesus is Lord, hindi ito yung pangkaraniwan na typical na katotohanan ngayon sa atin na nakakabit lang ito sa isang grupo. Hindi. Nung panahon na yon, pag binanggit mo, Jesus is Lord, ibig sabihin, nagre-rebelde ka sa gobyerno, nagre-rebelde ka kay Nero, at dahilan doon, isa lang ang hatol sa iyo, kamatayan. Hindi lang isang uri ng kamatayan. Ang isang po pwedeng uri ng kamatayan, ipako ka rin sa krus. Hindi lang yon. Ipapakain ka at gagawin kang isang panoorin sa isang Coliseum. Papakawalan doon yung mababangis na mga hayop at papakawalan din yung mga mananampalataya. Yung iba naman, sinusunog sa Hanging Garden of Babylon. Ganoon. Actually, sa garden, sila yung nagiging sulo pagkagabi. Sa atin, napaka-convenient ang word na Jesus is Lord. Pero pagka pinag-aralan natin. So, ano ang implication nito? Sabi ni Pablo, oo, nakakulong ako. Oo, gumagastos ako para sa sarili ko. At salamat sa Lord, may mga tumutulong sa Kanya. Kayo, mga taga-Pilipos, nakakaranas kayo ng pag-uusig. Nakakaranas kayo ng, dahilan sa matinding pag-uusig, siyempre hindi sila makapalabas agad basta-basta. Dahilan doon, nagsasuffer sila. Nagsasuffer kayo. At ang malungkot, nagsasuffer na sila, nape-persecute na sila, na-penetrate pa sila, which is some of those. I-discuss natin sa susunod na Sunday. Some of those, i-discuss natin. No? Yung mga false teachers, i-address na natin. Kung bakit, ano ang katotohanan na. Sabi ni Paul, samantalang, pero gawin nyo pa rin na maging sentro ng buhay nyo. Sino? Si Kristo. Si Pablo rin, sabi niya, samantalang nasa ganun siyang karanasan, ginawa niya na sino ang maging sentro? Si Kristo. Bakit? At the end of the day, every knee shall bow, every tongue confess, Jesus is Lord. At kung hindi yon ang totoo sa buhay mo, ikaw ang pinakakawawa. Ang buhay mo ang mas nakakatakot. Ang buhay mo ang pinakamapanganib na buhay. Bakit? Pag sinabi mong you are united in Christ, ibig sabihin, si Kristo ang may kontrol ng buhay mo.
Si Kristo ang may pakialam sa iyo. And nothing, sabi ni Jesus, no one can snatch them out of my hands. Ang buhay mo, masigurado kay Kristo. So, pwede bang tumayo tayo lahat saglit? Tayo kayo lahat saglit. Tandaan natin, nasabi ko na rin po ito last week, pero mas bibigyang pansin natin. If Jesus is not the Lord of all, He is not the Lord at all. Ibig sabihin, may area ba ng buhay mo na hanggang ngayon hindi pa rin naghahari si Kristo? Lalo kayong mga kabataan. Yung love life mo ba, nakasubmit talaga kay Christ? Yung career mo ba, nakasubmit talaga kay Christ? Yung studies mo ba, nakasubmit talaga kay Christ? Yung ministry ba natin, nakasubmit talaga kay Christ? Make Christ at the center of it all. And if He is not the Lord of all, He is not the Lord at all. And if He is not the Lord at all, you are, mga anak, tayo ay naliligaw. Kawawa tayo. So, pwede bang yuko ka saglit, pikit ka saglit? Anong area ng buhay mo na hanggang ngayon, hindi pa rin nakasuko kay Kristo? Ito yung pagkakataon, kasabay na rin naman, tayo yung mag-aalala ng banal na hapunan. Mga anak, mga kapatid, kung maiintindihan natin ang ginawa ni Jesus para sa atin, maiintindihan mo, biyaya pa rin kung talagang isusuko natin ang ating buhay kay Kristo. At oo, umattend ka tuwing Sunday, umattend ka ng life group, hindi masama, hindi mali, makakatulong yon. Pero baka hanggang ngayon, umattend ka ng pananambahan, umattend ka ng life group, nagte-training ka, may ministry ka, pero suma-sideline ka naman. May mga bagay na alam mong hindi gusto ng Lord, pero ginagawa mo pa rin. May mga kasalanan pa rin na hanggang ngayon iniingatan mo. May mga bagay pa rin na alam mong ayaw ng Diyos, pero ipinagpipilitan mo pa rin. Lord, mas kilala mo po kami kaysa mas kilala namin ang aming sarili. Wala kaming maitatago, wala kaming maililihim sa iyo. Hayag sa iyo ang lahat. Ngayon po ay pinag-aralan at pinag-usapan po namin ang patungkol sa pagiging sentro ng aming Panginoong Hesus. Magiging totoo lang po yon kung buong buhay po namin ay lubusang nakasuko. Tulungan mo po kami. Magpasya at piliin sa umagang ito. No matter what, si Jesus ang maging sentro ng buhay namin. Because at the end of the day, sabi po ng iyong mga salita, every knee shall bow, every tongue confess. Jesus is Lord for your glory. Tulungan mo po kaming pare-pareho, especially ang mga kabataang ito. Mapalad nga po sila sapagkat sa unang bahagi pa ng kanilang buhay, meron na silang pagkakataon. Pero sa mga magulang na nandirito, Lord, hindi pa rin naman talaga late o hindi pa rin huli ang lahat para piliin pa rin isuko ang buhay sa iyo. Bahagi po nito ay ang pag-aalaala po namin ng banal na hapunan. Nais din po namin sa magitan nito ay magsalo-salo. Banalin at pagpalain mo po kaming pare-pareho. Banalin at pagpalain mo ang sandaling ito. Payagan mo po na ang sandaling ito ay hindi lamang po pag-alaala, kundi pagpapasya, talikuran, layuan, iwaksi, pandirihan ang mga kasalanan. At sa magitan po ng pagtanggap po namin ng mga elemento, muli po ay papanariwain, papagtibayin, bigyang katiyakan kami ng iyong dakilang pag-ibig at pagliligtas sa bawat isa. Pagpalain mo po ang bawat isa sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Anyayahan ko rito yung aking mga kasama, yung mga predikador, si M.A. tsaka si Jack, nandyan,
Please ay sige, pipila na po kayo. Pipila kayo para kumuha, pero sabay-sabay po tayong tatanggap. Hintayin nyo po yung instructions. Kukuha lang kayo ng mga elemento, pero sabay-sabay tayong tatanggap. Hintayin nyo yung instructions. So, sige po, pwede na kayong pumila mga. Thank you po. Tayo lahat mga kapatid. Muli po Ama, salamat sa karangalan at kasiyahan na sa umagang ito. Muli po kaming magsasalo-salo. Hawak po namin ng tinapay, simpleng tinapay, ngunit sa pagkakataong ito'y kumakatawan sa katawan ng aming Panginoon. Hawak din po namin ng inumin na simpleng inumin, pero sa pagkakataong ito'y kumakatawan sa dugo ng aming Panginoong Yesus na siyang naging pantubos, kabayaran ng aming mga kasalanan. Banalin at pagpalain mo po ang mga elementong ito, banalin at pagpalain mo po kami. At payagan mo po sa pagtanggap namin nito, muli pong mapagtibay, mapanariwa sa amin ang dakilang pag-ibig mo sa amin at ang sakripisyong ginawa ng aming Panginoong Yesus upang maging halimbawa ng bawat isa. Muli po, luwalhatiin mo ang iyong pangalan sa aming pagsasalo-salong ito. Sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang binibigay ko naman sa inyo nung gabing siya'y pagkanulo, siya'y dumampot ng tinapay, siya'y nagpasalamat at pinagpirapira sa iyo at sinabi, ito ang aking katawan. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Mga kapatid, sama-sama nating tanggapin ang tinapay na simbolo ng katawan ng ating Panginoon.
Gayon din naman, matapos nagapunan, nawakan na yang saro at sinabi, ito ang saro ng bagong tipa na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin nyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Mga kapatid, buong paggalang, may pagtanaw ng utang na loob. Sama-sama nating tanggapin ang inumin na simbolo ng dugo ng ating Panginoon. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at inom sa sarong ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Muli po, Ama, salamat sa karangalan at kasiyahan na sa umagang ito. Magsalo-salo kami sa iyong dulang. Payagan mo po na sa buhay na aming ipaglilingkod, sa buhay na aming ipamuhay, sa paglilingkod na aming gagawin, maluwalhati po ang iyong pangalan hanggang sa kami ay tawagin mo sa iyong kalwalatian. Sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. God bless you po. Thank you po. Nasa panahon po tayo ng offering prayer natin. Tayo po tayong lahat. Pray po tayo. Lord God, maraming salamat po sa paggabay po sa amin papunta rito. Nasa panahon po kayo ngayon ng offering prayer. Tulungan niyo po ang bawat isa na magkaroon ng bukal na puso sa kanilang pagbibigay, Lord God. At nawa po maibalik po namin ito sa iyo ng mabuti, Lord God. Ipaalam niyo po sa bawat isa na ang pagbibigay ng tithes and offering ay hindi obligation, kundi isang way po ng pag-show ng pagmamahal namin sa iyo. In Jesus' name we pray, Amen. Ayan, dahil nakaupo na po kayo, tatayo po na tayo. Joke lang po. Bahagi po ng ating pong pagsamba sa Panginoon. Tayo po tayong lahat, mga kapatid. Bahagi ng ating pagsamba sa Panginoon ang patuloy po na pagpapasalamat. At syempre po, kung meron tayong mga tanging kahilingan, mga pinagdadaanan sa buhay, meron po tayong mga pangangailangan. Ito po yung venue para sama-sama natin yung idulog sa Panginoon. So, tayong lahat muli ay yumuko. Tayo'y lumapit sa ating makapangyarihan at banal na Diyos na nakakakita, nakakarinig ng lahat ng ating mga panalangin. Tayo lumapit sa Kanya, Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Binibigay po namin sa iyo ang pinakamataas na pagpupuri at pagpapasalamat sa lahat po ng mga biyaya na iyo pong ipinatanggap sa bawat isa po sa amin. Sa nakaraang isang linggo na kami po iyong ginabayan, sinamahan, iningatan, ibinigay ang lahat po ng aming mga pangangailangan, binigyan ng karunungan ng mga kabataang ito sa panahon ng kanila pong pag-aaral. Pinagpapasalamat po namin ang lahat ng biyaya mo po na iyo pong ipinagkaloob sa bawat isa. At sa mga blessing po na actually hindi naman po namin inaasahan, pero ginawa mo po, pinayagan mo pong ma-receive po namin, biyan po dun sa kaya naming isipin. Maraming pong salamat sa iyo, Panginoon. At sa lahat pa po ng mga mabubuting bagay, dakilang bagay
na iyo pong ipinaranas. Maging dun po sa mga pangyayari marahil na hindi po namin gusto, mga bagay, Panginoon, na naranasan namin, mga problema, mga suliranin, mga pagkakasakit, maging ang mga yon ay pinagpapasalamat namin kasi alam namin na ipinahintulot mo po ang mga bagay na yon. Hindi po para kami po ay pasakitan, kundi meron ka pong nais pong ituro sa amin at meron ka pong nais, Panginoon, na ipaunawa at through that, Lord God, ay mas lalo ka pa po namin makilala at turuan kami na magtiwala sa iyo sa anumang pong pagkakataon ng aming buhay. So sa lahat ng yan, Panginoon, for your goodness, for your faithfulness, sa iyo pong pagmamahal, sa pagiging provider po ng bawat isa, patuloy ka naming pinapapurihan at pinasasalamatan. Tanggapin mo po ang aming pagpapasalamat. Sa oras din po na to, kami din po ay nagsasama-sama na ipanalangin ang iba't iba pong mga kahilingan ng bawat isa po sa amin, sa anumang pong mga sitwasyon na aming pong pinagdadaanan, kung meron man pong mga kalungkutan, kung meron man pong mga unanswered prayer requests, meron kami mga hinihintay na pagtugon mo sa aming mga panalangin, may mga bagay na hindi po namin maunawaan na mga nangyayari, kung meron po kami mga specific na prayer requests, Panginoon, Lord, ang lahat po ng ito ay amin pong inilalagak po sa iyo, ipinagkakatiwala sa iyo, Panginoon. At salamat po sa pagbibigay katiyakan mo na ikaw ang aming Diyos na nagkikare sa amin. Kasi yun po yung sabi mo po sa iyong mga salita. Cast all our cares upon you, for you cares for us. Ikaw ang pinagmumula ng mabubuting bagay, Panginoon. Kaya dalangin namin aming Diyos na sa panibagong linggo na aming kakaharapin, patuloy mong punuin ang aming mga buhay ng mabubuting bagay. Samahan at gabayan niyo po kami, Panginoon. Tulungan mo po kami na sa lahat ng aming gagawin, unahin ka po muna namin, mag-pray po muna kami, hilingin po muna namin yung guidance mo before doing or making decision, Panginoon. Sa umaga din pong ito, hindi po namin kinalilimutang ipagpasalamat ang mga kapatid po namin na pinasapit mo po sa karawan ng kanilang buhay. Thank you, Lord, kasi nung last year, Panginoon, ginabayan mo po sila, hindi mo sila pinabayaan, kaya nga po sa linggo na to o ng mga nakarang araw, sila po ay nagdaos ng kanilang kaarawan. Kaya pinagpapasalamat namin sa iyo yon sa patuloy na pagbibigay mo ng buhay. At sa panibagong taon at marami pang taon na kanila pong kakaharapin at papahintulot mo na ipagkaloob sa kanila ang aming panalangin. Mas lalong pa po silang pagpalain. Kung papaano ka po nila naranasan noong nakaraang taon, mas lalo ka pa po nilang maranasan at mas lalo ka pa pong magpakahayag sa kanilang mga buhay. Tulungan niyo po sila katulad ng aming napag-aralan ngayong umaga. Sa bawat araw ng buhay, ikaw po ang maging sentro ng kanilang buhay. Panginoon, sa pagharap namin sa panibagong linggo, amin pong ipinagkakatiwala sa iyo ang lahat, ang mga pag-aaral, ang mga pagbibiyahe, ang mga paghahanap buhay, ang lahat ng gagawin ng bawat isa po sa amin. At hayaan mo po, katulad ng sabi na yung mga salita, ano man ang aming gagawin, uminom man kami o kamain, gawin namin ang lahat na nagbibigay karangalan sa iyong dakilang pangalan. Purihin ang iyong banal na pangalan sa tanging pangalan lamang po ng aming Panginoong Yesus. Ito po ang aming panalangin. Amen. Opo, Ama, tanging sa iyo, para sa iyo, at sa iyo lamang po talaga ang karangalan, kasiyahan, papuri, at pagsamba. Ipinagpapasalamat din namin ang pagkakataon na ngayong umaga kami po ay sama-samang nagdiwang, sama-samang sumamba,
Pansamantala po magtatapos at maghihiwa-hiwalay kami. Nakikiusap po kami, i-dismiss mo kami ng iyong basbas at pagpapala sa pagtataas ng kamay ng iyong anak. Mga kapatid, pagpalain pa kayo ng Panginoon at ingatan. Paliwanagin pa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag pa sa inyo. Ilinga pa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng lalo pang kalakasan, kalusugan, kasaganaan, pagtatagumpay, ngayon at sa harapin ng inyong buhay, kasama ng inyong mga mahal sa buhay, hanggang sa tayo ay tawagin niya sa kanyang kaluwalhatian. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen at amen. Magandang umaga mga kapatid. Pagpalain kayong lahat ng Panginoon. Ayan, sige, maraming salamat po sa Panginoon sa pagdala sa inyo dito at naway pagpalain kayo ng Panginoon sa inyong pag-uwi at sa mga nakaraang at sa mga dadating na linggo.